Sa gitna ng masamang panahon, rumaragas ang baha sa barangay Mambugan sa Antipolo City kahapon. Ilang estudyante ang natangay sa baha. Ayon sa uploader na isang guro, nahirapang umuwi ang maraming estudyante dahil hindi raw maaga ang pagdeklara ng class suspension. Ligtas naman silang nakauwi. Ang ibang estudyante sumilong muna habang nagpapatila at naghihintay ng masasakyan. Rumagas rin ang baha sa ilang subdivision, pati sa iba pang bahagi ng sumulong highway na nagdulot ng matinding traffic sa lugar. Bumaha rin sa Marcos Highway. Ramdam din ang masamang panahon sa barangay San Isidro sa Rodriguez kahapon. Sa Cainta naman lubog sa baha ang ilang sasakyan. Ilang motorcycle rider at residente ang lumusong sa abot tuhod na baha. Nagbigay ng libreng sakay ang ilang rescue truck ng Cainta LGU. Sa Quezon City, pahirapan ang pagsagip sa ilang residenteng naipit sa bahang dulot ng hanging habagat. Mahigit 3,000 pamilya ang nasa evacuation center ngayon sa buong lungsod. Balitang hatid ni James Agustin. Alas 11 na kagabi, abot at talampakan pa ang taas ng tubig sa bahaging ito ng Cypress Village sa barangay Apolonio Samson, Quezon City. Gumamit na ng rescue boat ang mga residente. Ang unang palapag ng mga bahay pinasok ng tubig. Bahagyan ng araw bumaba ang baha na umabot pa hanggang 5 talampakan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kahapon. Karamihan sa mga residente ay nanatili sa lugar dahil may ikalawang palapag ang kanilang mga bahay. Mayroon din namang lumikas sa kapitbahay gaya ng mag-asawang senior citizen na sina Boy at Delia. Hindi pa rin kasi mapasok ang kanilang paupahang bahay na lubog sa tubig. Mabilis talaga. Ngayon, habang pumapasok ang tubig, yung mga maaari mabasa na importanteng bagay sa amin, unti-unti kong nailabas. Pero marami kaming gamit na basa doon sa loob. Talagang wala akong magagawa, kanina mag-tiis na lang. Kahit nahihirapan kami. Naglatag naman ng modular tent sa multipurpose building kung saan lumikas sa mga residente ng Kaingin Bukid na katabi lang ng ilog. Doon na nanatili ang nasa 127 pamilya o katumbas ng 313 individual. Kabilang dyan si Rosadel at kanyang mga anak. Iilang damit at gamit lang ang kanyang nadala. Sobrang taas, sa second floor na umabot ng tubig, kaya yung mga bata, lumikas na kami. Takot na rin kami. Sobrang hirap talaga, lalo pag yung mga may makasama ka mga bata, hirap po lumikas, lalo yung lugar namin napakakipot ng daanan. Sa video na ibinahagi ng barangay, kita kung gaano kataas ang tubig sa Kaingin Bukid kahapon. Bahagi na lang ng basketball ring ang makikita sa court. Nalubog sa lampas taong bahang maraming bahay. Ayon sa barangay, hindi na muna papayagan na makabalik ang mga residenteng lumikas dahil pa rin sa banta ng habagat. Mas layunin po ng barangay na manatili sila dito hanggat wala pa nga pong mandato dahil yon ay para sa kaligtasan ng ating mga residente. Halos po 70% ng buong Kaingin Bukid ay binabaha, partikular sa tabing ilog. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Sinagip ang ilang pamilya nga naipit sa baha kasunod ng pag-apaw ng ilog sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, pahirapan ang paglikas sa mga residenteng naipit sa abot bewang na baha sa Sitio Alatin sa Barangay Tibag. Sa bayan naman ng Paluan, nagsagawa ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa flood-prone areas at mabababang lugar. Sa gitna yan ng banta ng pagbaha dahil sa ulang dala ng habagat. Binahari ng ilang bahagi ng Sablayan. Patuloy ang monitoring ng mga LGU sa epekto ng hanging habagat sa probinsya. Matinding baha rin ang naranasan sa ilang lugar sa Iloilo City kasunod ng magdamagang pag-ulan. Sa Barangay Taft North sa Mandurriao, abot dibdib na baha ang nalalasa sa ilang bahay. Abot tuhod na baha naman ang naranasan sa ilang kalsada sa Barangay Bolilaw. Ilang bahay rin ang pinasok ng baha. Sa Barangay MV Hechanova, hindi na rin madaanan ang kalsada dahil sa matinding baha. Nakaranas rin po ng pagbaha sa ilang barangay sa La Paz District. Ngayon din sa Iloilo City proper. Dahil dyan, nagsagawa ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Iloilo City. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat din ang nagdudulot ng pag-ulan sa Iloilo City. Mainit na balita, nakataas ngayon ang red rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Bataan at ilang panig ng Batangas, Zambales at Quezon Province. Asahan ang matinding pagbaha
May matinding banta rin po ng pagguho ng lupa sa gitna ng matitinding ulan. Orange rainfall warning naman sa ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Zambales, Pampanga, Bulacan, Quezon Province at Batangas. Nagbabadya o patuloy ang pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig. May banta ng pagguho ng lupa. Isinailalim naman sa yellow rainfall warning tayo rito sa Metro Manila at sa ilang panig ng Zambales, Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Quezon Province. Posible po ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig sa gitna ng malalakas na ulan. Tatagal ang red, orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 2 mamayang hapon. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 3 pesos and 84 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 49 centavos kada litro naman ang taas presyo ng gasolina. At sa kerosene, mahigit 5 pesos ang dagdag sa kada litro. Ayon sa DOE, nakakaapekto sa global supply at presyo ng langis ang gulo sa Middle East. Kung maulan ang panahon, ilang sakit ang kadalasang nararanasan gaya ng leptospirosis. At para mas maintindihan po natin ang posibleng epekto ng leptospirosis, kausapin po natin si Dr. Ann Dominique Assis Matuba, Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Doktora. Magandang umaga po, Miss Connie, at sa lahat po ng tagapanood ngayon po. Doktora Matuba, ngayon pong halos tuloy-tuloy ang mga pag-uulan. Ano hong mga sakit ba ang dapat nating binabantayan? Maliban po sa leptospirosis, meron po tayong tinatawag na wild diseases. Isa na rin po doon ang mga waterborne diseases o mga sakit na pwedeng makuha mula sa mga kontaminadong tubig at pagkain. Pwede rin po makakuha ng trangkaso o influenza at pwede rin po magkaroon ng dengue. Itong mga sakit na ito ay mga dapat bantayan po lalo na ngayong tag-ulan, lalo na po na bumaha po. Kailangan po natin bantayan ang leptospirosis. Opo, at isa nga po sa talagang kailangan binabantayan yung leptospirosis dahil pag hindi ho naagapan, nakakamatay. Sabi nga, ano na ho ba ang latest count ninyo sa mga naitalahong kaso ng leptospirosis ngayong buwan? O sa mga nakaraang buwan? Simula po nung Enero hanggang August 8 po, meron na tayong naitalang 3,440 na kaso ng leptospirosis. Bagamat ito ay mas mababa kumpara sa nakaraang taon na may dinala po tayong 5,318 na cases. Kailangan pa rin po nating mag-ingat at bantayan po ang pagtaas ng kaso lalo na po dahil sa mga nakaraang pagbaha. Meron din po tayo na italang 220 na deaths mula sa leptospirosis ngayong taon. Nakakalungkot po yan, ano? Pero po pwede naman natin maiwasan kung tutuusin po kasi, no? Maari ho bang paalalahanan nyo na lamang lahat po ng mga manonood natin kung paano ho natin mapoprotektahan ang ating sarili laban po dito sa leptospirosis? Para po sa mga napalusong sa baha, hugasan po agad ang ating katawan pagkarating ng bahay gamit ang sabon at malinis na tubig. Hanggat maaari po kung kayang maiwasan ay huwag po tayong lulusong. Pero kung hindi po maiiwasan, magsuot po ng bota o ng kapote at takpan po ang mga sugat kung mayroon. Iwasan din po natin na hayaan ang ating mga anak na lumangoy o maglaro sa baha. At pinakamahalaga po ang pagkonsulta agad sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 to 48 hours matapos po ma-expose sa baha. Opo, kamusta na ho ang supply ng doxycycline medicine sa ilang mga health centers at hospital natin? Kasi po, may mga nagsasabi na nagkukulang na o wala na silang supply nito. Ang ating mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay din po ng libreng antibiotic o doxycycline. Ito po ang tinatawag na prophylaxis o gamot para maiwasan po ang pagkakaroon ng lepto. Ang Department of Health din po ay nagbibigay ng karagdagang supply sa ating mga local health centers, lalo na po ngayong tag-ulan. So, wala hong dapat ikabahala dun sa sinasabing kakulangan sa doxycycline? Punta po sila sa pinakamalapit pong health center po ng kanilang LG. Okay.
Kailan po at gaano ba karami lang dapat ang iinumin po ng doxycycline? Pakigabayan po, lalong-lalo na doon sa mga buntis, mas bata. May kaibahan ho ba yung dosage niyan? At kung gaano katagal iinumin? Opo, tama po kayo. Kaya mahalaga po ang pagpapakonsulta kasi hindi po lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Gaya ng nabanggit, hindi po ito pwede sa mga buntis, nagpapasuso o pati pa sa mga may allergy sa doxycycline. Pero para po sa mga may access po sa gamot na ito, depende po siya sa risk ng exposure po natin sa tubig baha. Kapag wala po tayong sugat at napalusong tayo ng baha, kailangan po uminom ng 2 capsule ng doxycycline sa loob ng 24 to 72 hours o 1 to 3 days po. Kapag meron man po tayong sugat, kailangan uminom po ng 2 capsule kada araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ulit po namin na dapat sa loob po ng 24 to 72 hours ay makapag-konsulta. Lalo na po sa palagi pong na-expose sa mga baha tulad ng ating mga frontline responders po. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras at impormasyong ibinahagi po sa amin dito sa Balitang Hali, Doktora. Thank you po, Ms. Connie, at thank you po sa GMA. Yan po naman si Dr. Ann Dominique Asis Matuba ng Disease Prevention and Control ng DOH.